Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Sa tulong mo, Birhen iyak, nalunas na nasa hirap, dalitain mo iligtas. Sa ating lahat, magsitira po tayo.
Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Lakiet Erica David Cruz, Jerry at Cristina Malyari, Lea Johnson, Hermie Salaysay, Jaime at Jinky Mina, Almario at Sol Ramirez, Rino at Losana Lokto, Elizabeth Navarro. Pagpapasalamat sa kapanganakan po. Pagpapasalamat din po ni Paulina Lopez, Leoncia Lemhoco, Agnes Trilliana, Engineer Valentin Trilliana Jr., 10 ng kanilang pamilya. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Clec Lemhoco, Ruby Lemhoco, Queen Diane Lansangan, Myra Eunice Marinas, Sharon Sagum at Ate Cynthia Sagum, ang ating PPC President. Para sa natatanging intensyon ni Ferdinand at Cynthia Caballero, Ruby at Bianca Limhoco, Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran, Cake and Aira Bautista, Marites de la Cruz, Olanda de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barot, Dr. Alvin Balatbat, sa ating pong mga medical frontliners, lalong-lalo na po mga doktor at nurses, medical staff, nakikibuno ngayon sa mataas na kaso ng COVID para sa Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters of Cypress, California, Bel Reyes, Susan Alcazar, 10 ng kanilang mga pamilya. Para po sa safe travel ni na Kaysen Kabigting, Bernard Kabigting at Bianca Kabigting, para sa lubusang kagalingan ni Louie Angelo Mariano, Sing Garcia, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Maximo Maningas, Dr. Reynaldo Alipio, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Flora Miguel Walter Amador Mercy, Lamberto Emilia Elino, Vivian, Ivan, Pablo Loreto, Lina, Leonardo, Ray, Alfred, Daisy, Reynaldo, Maurino, Oscar, George, Marieta at Brigido. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa inyo at sa mga inyong mga kapatid. At sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan po Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ngayon ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag niyo itong daragdagan o babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yoong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng matanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man sa dilim. Niloob niyan tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim na sa inyong puso. Ito ang mapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, may mga Pariseo at ilang eskriba ang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, hindi kumakain hanggat hindi nakapag-uugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito inuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at ng mga higaan. Kanilang tinanong si Jesus, kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Naniniwalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng taong nakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagbumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingkit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Minsan po, merong akong kamag-anak, nag-post sa Facebook, sabi niya, we don't need religion. We should go straight to God. Bakit kailangan pa ang reliyon? Bakit kailangan pa ang reliyon?
Dapat diretso na sa Diyos. Tayong mga Katoliko, diretso tayo sa Diyos. Iisang Diyos ang ating sinasamba. Sabi niya pang ganyan, dapat wala ng tradisyon. Ang religion is a tapestry of tradition. Sabi ganyan. Religion is only a tapestry of tradition. Ang reliyon daw ay mga pinagbuo-buong tradisyon lamang. Kaya dapat wala na ang reliyon, wala na ang tradisyon. Sa ating mismong pananampalatayang Katoliko, sabi ko nga po noon, sa turo ng ating simbahan, ang divine revelation, ang katotohanan tungkol sa Diyos, ay makikita natin una sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Makikita natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sacred scriptures, sacred traditions, signs of the times. Sa mga tradisyon na ating ginagawa. Alam niyo po nung noong tayo ay pasinayaan natin ng pinak, muntik akong makipag-away sa Facebook kasi merong nag-comment na parang hindi maganda yung ginagawa natin Diyos-Diyosan ng mahal na nuestra. Sabi, dapat daw ay diretso na sa Diyos. Dapat daw si Kristo lang ang sinasamba. Sabi ko, si Kristo lang sinasamba. Sinabi ba naming sambahin namin si Maria? Dapat daw hindi na wag gawing Diyos-Diyosan ng mga rebulto. Ginawa ba namin Diyos-Diyosan ng mga rebulto? Hindi naman namin ginagawang Diyos-Diyosan. Ano ang mga ito? Bahagi ito ng tradisyon ng ating simbahan. Bahagi ito ng tradisyon ng ating pananampalataya para maipakita natin at mabigyan ng kabuluhan, maipakita natin ang mismong ating pananalig at pananampalataya sa Diyos at debosyon sa ating mahal na ina. Never tayong sumamba sa mga imahe ng ating simbahan. Never tayong sumamba sa mga imahe na nasa simbahan. Anong ginagawa natin? We venerate them. Paggalang dahil nakikita natin itong representasyon ng mismong banal. Representasyon ng mismong banal na kumakatawan nito. Sino po yung yumao na yung mga magulang dito? O may magulang na nayumao? Meron pa rin po ba kayong picture ng magulang ninyo sa inyo? Meron po. Nasan? Nasa kwadro, nasa gitna ng bahay, nasa gitna ng pader ng bahay, yung iba po nasa altar. Tanong, sinasamba niyo ba sila? Ba't di nyo nalang pagtatapon yung mga pictures na ibiring, yung asawa mo? Ba't di mo nalang itapon ng larawan ng asawa mo? Ba't di na lang natin itapon? Kalimutan na natin sila. Ba't di na lang natin sila sirain? Wala na sila, patay na sila. Pero nandyan pa rin ang kanilang mga larawan bilang representasyon at paalala sa atin sa pagmamahal nila at sa mabuting ginawa nila. Again, hindi po natin sila sinasamba. Hindi po natin sila ginagawang Diyos-Diyosan. Lahat ng ito ay bahagi ng tradisyon na ating mga ginagawa para saan? Para lalong mapalalim ang ating pananalig at pananampalataya sa may kapal at lalong maging mabuting
tao. Sa ebanghelyo natin ngayon, medyo nag-away si Jesus at ang mga Pariseo. At ang sabi ni Jesus, Jesus questioned the tradition that they were doing. Yung mga ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba. Kung marami po tayong tradisyon, tayong mga Katolikong Romano, ay mas marami pong tradisyon. Ang Orthodox Church ay mas marami pong tradisyon ang mga Hudyo. Kahit pa nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, nang sabihin ng Panginoon na yung mga tradisyon na ganyan, na yan ay ganyan, hindi po ang mismong tradisyon ang kanyang tinutuligsa, kundi ang mga Pariseo at Eskriba mismo na nagpapatupad nitong tradisyon. Mga Pariseo at Eskriba na nagpapakita lamang, pinapakita at ginagamit ang tradisyon para sa kanilang sariling interes. Doon nagalit ang ating Panginoon. Doon kinestyon ng Panginoon ang ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba, but never the tradition. Never the tradition. Bakit ko po nasabi ito? Ang dami-dami nating tradisyon sa simbahan. At sabi ko nga, ang lahat ng ito'y gamit natin para lalong mapalalim ang ating pananalig at pananampalataya. Sabi ng Panginoon, sa dami-dami ng mga tradisyon ninyo, ganun din kayo. Hindi rin kayo nagiging banal. Sa dami-dami ng mga ginagawa ninyong paglilinis, ganun din kayo. Pariseo at Eskriba, marurumi din kayo. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Hindi lang po ang Pariseo at mga Eskriba. Doon, pati tayo ngayon. Tunay nga po, marami tayong tradisyon. Marami tayong ginagawang pagpapakabanal. Tanong, tayo ba'y tunay na nagiging banal? Marami tayong ginagawang pagpapakabanal. Mga tradisyon ng pagpapakabanal. Tanong, tayo ba'y tunay na nagiging banal? Kung titingnan natin ang Ebanghelyo, ang kabanalan ay hindi lamang dito sa mga tradisyon na ito. Makatutulong po sila para tayo maging banal kung gagamitin natin ng tama ang ating mga tradisyon. Ngunit, ang tunay na makakapagpalinis sa atin, ang tunay na makapagsabi ng ating kabanalan ay ang ating mismong puso, ang ating mismong kalooban. Kasi anong sabi ng Panginoon? Kung anong nanggagaling sa iyong puso, ay inilalabas mo sa iyong bibig. Inilalabas mo sa iyong paggawa. Sabi ng Panginoon, sabi po ng Panginoon, kaya't tinanong si Jesus, mapagpaimbabaw kayo, sabi niya. Paggalang sandog, sa akin ang bahay paimbabaw, pagpupuan ginagawa ninyo ay walang kabuluhan. Naniniwalang kabuluhan na ninyo ng utos ng Diyos at sinusunod ay utos ng tao. Makinig kayo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nakapagparubi sa Kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa Kanya. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang mga masamang nag-uudyok sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang tradisyon ay nandyan. Ang mga gawain natin ay nandyan. Pero ito dapat ay makatulong sa atin para maging malinis ang ating puso at kalooban. Para maging malinis ang ating puso at ating kalooban. Kasi diyan nagmumula ang lahat ng bagay, kung minsan ng kasamaan o ang kabutihan. Lagi-lagi, tignan natin ang panloob ng ating
mismong mga sarili. Ang tradisyon ay panlabas, tignan din natin ang panloob. Tignan natin ang pansin, ang panloob, ang ating kalooban. Ang tradisyon ay maganda, tignan din natin, sabayan natin ito ng kabutihan ng ating puso at ng ating kalooban. Sabi nga po sa ikalawang pagbasa, sabi ni Apostol Santiago, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinakalugdan ng ating Ama. Ganito ang pagkareliyoso, kadami nating reliyoso, pero ganito ang ating pagkareliyoso na kinalulugdan at karapat dapat sa Ama. Ano yun? Tulungan ang mga ulila, ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, ingatan ang sarili na magmaawa sa kasamaan. Tulungan, tumulong sa mga mahihirap, ingatan ang sarili na maging wag mahawa sa kasamaan at manatiling mabuti. It is internal sa kalooban. At ang isang kalooban na malinis, isang kalooban na mabuti, isang kalooban na dalisay, ay tunay na makapagpapahayag at may sasabuhay ang isang tradisyon na kaaya-aya sa Diyos. And so, to sum it up, it's not only tradition, but it's also about what is within us. Hindi lamang ang tradisyon, hindi lamang panlabas, hindi lamang ginagawa natin ganito, kundi tignan din natin ang ating kalooban. Tignan din natin ang ating mga puso. Ang isang malinis na kalooban, isang kaaya-ayang tradisyon ay tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Pagsikapan po natin, mga kapatid, that we go beyond tradition. Hindi ko po sinasabing tanggalin natin ang tradisyon dahil ang simbahan ay binubuo ng tradisyon. Ang simbahan, nandito tayo na hanggang ngayon dahil sa tradisyon. Kung hindi, nakalimutan na natin ang lahat. Ang sinasabi ko po ay sa ating paggawa ng tradisyon, ito di dapat isang manifestasyon, isang pagpapahayag ng ating kabutihang loob. It is not just a show of tapestry, but it is a manifestation of the goodness of our hearts, of our faith in God. Ang mga tradisyon na ginagawa natin ay hindi lang dahil binana natin o ginagawa natin matagal na, daang taon na o dekada na, kundi ginagawa natin ang mga tradisyon na yan dahil ito ay kaaya-aya sa Diyos at dahil ito ay nanggagaling sa isang pusong malinis, isang pusong mabuti, isang kaloobang dalisay na tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, Tayong lahat po. pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng matay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Laging tapat nawa tayo. Ang mga pinuno ng simbahan sa pagkapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit sa harap ng papabatikos at pagsalungat sa ibang tao, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas, ang mga batas na nanaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatan ng tao, at makatutulong sa ikaunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod. Ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sa sila'y dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng inyong walang hanggang ningning, Panginoon ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panalangin po natin ang buong mundo, ating mga kapatid sa Afghanistan, ang mga nagsilikas, ang mga nawala ng pamilya, nawalay sa kanilang mga pamilya at mga anak dahil sa kaguluhan doon. Ipanalangin din natin ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating probinsya, lalong-lalo na sa gitna ng pandemya ang ating nararanasan. Naway makipagtulungan ng bawat isa at sumunod sa mga pinag-uutos para tayo maging ligtas laban sa COVID virus. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay naming makita ang makabuluhang tradisyon ng gagaling sa isang malinis na puso. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkamit mo kami ng iyong pagkupkob pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang bunga ng aming alay na iyong ikinalulugod sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin na araw-araw tinatamasa naman ng iyong pagmamahal. Ang pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ay ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukalan tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu gayon pumbanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Oh
pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kay tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na ating ipinapahayag sa pamagitan ng ating tradisyon. Ang Diyos na nasa sa loobin ng ating mga puso. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Horacio Emparata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakitan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo II, Santa Teresa ng Calcutta, Saint Padre Pio ng Petrelcina, San Serapion, San Pedro Nolasco, aming ina at patrona, Nuestra Señora de la Merced. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandaang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa, sa lahat po ng tumulong para maging matagumpay ang ating proyekto sa PINAC, sa lahat po ng napagod para ito ay mabuo. Gayon din po ang pasinay at pagbabasbas sa ating Fiesta Committee 2020 Parish Finance Council. Pinamunuan ni Doc Alvin Balatbat, Sister Felisa David, 10 ng kanilang mga kasama sa Parish Finance Council. Ganon din po sa ating Parish Pastoral Council na pinamunuan natin Cynthia Sagum, 10 ng kanyang mga kasama sa mga pastoral councils at mga mandated religious organizations. Sa lahat po ng nag-ambag para mabuo ang ating pangarap na Nuestra sa PINAC. Ganon din po sa lahat ng napagod sa pasinaya, mga ating pong mga galak, ating mga ihos, kompradiya, lahat po ng nag-ayos, lahat po ng tumulong para doon. Sa nangasiwa po sa gumawa sa PINAC, si Tito Boy Pax Gonzales po, kantabay ni Kuya John Sagum. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsuporta at walang sawang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Naway kasiyahan kayo ng Panginoon, basbasan kayo, sampunang inyong kabuhayan at inyong pamilya, at lagi kayong gabayan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang bawat isa. Sa ngayon po, makikita naman natin sa Facebook ang dami ng mga taong pumupunta at nakikita natin yung iba sa kanilang pananalangin, pagsisinda ng kandila. Naway, hindi lang ito isang monumento, hindi lang ito isang larawan, kundi ito'y makatulong sa atin para lalong mapalalim ang ating pananampalataya sa may kapal at lalong mapaiting ang ating debosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Minsan pa po, palakpakan natin ang bawat isa. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. Ad declamamus, exulies Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de la Merced. Langin mo kami. Assignment po natin, pag-uwi po ninyo ng bahay, pakilinis po ang inyong mga altar. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Magpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos at yung mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbisan natin ay alay na hubayo kayo, taglayan dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa Blessed Sunday, God bless you. At ingat po tayo lagi.